ang ginuyupak kong ex na taga Denmark. Yung anak niya nag-birthday itong March, hindi nag-text, walang regalo. Ay, wala ring sustento. Na para bang wala siyang anak dito sa Pilipinas. 'Di ba? Sakit sa ulo. Hi, my name is Donna. Ito ang aking vlog, A Day in My Life, with a little bit kwento kung bakit hindi na naman nagpadala ang aking ginuyupak na ex na taga Denmark. Ako si Donna, naasa lang sa boyfriend na sinusustentuhan monthly. So, nag-vlog ako para makita niya na productive naman ako. Para hindi lang ako yung parang palamunin. Ano? At para hindi rin ako iwanan. Halika, magkwentuhan tayo habang papakita ko sa inyo yung a day bago ako mag-meal prep. Kasi kailangan ko mag-meal prep para hindi rin tayo iwanan. Kasi ang gastos na nga natin, tapos di pa tayo nag-ano, diba? Ang dami ko ng intro. Go, let's go! March 27, wala akong natanggap na any message galing sa papa niya. Backstory tayo. Meron akong 3 anak. 20, 13, saka 8 years old. Ito yung bunso ko. Yung 2 kong anak, sa mga nagtatanong, is nandoon siya sa nagkatira sa papa niya. So, 10 years kami ng papa niyang Pilipino. Tapos, nagjowa ako. Ito ang resulta ng aking kalandian. Tapos, Denny siya. Ang tanong, bakit nga kami nagkahiwalay nung ex ko? Ano siya, very immature. Immature din ako noon. We're both broken people. Like, para ako meron anak. Pag magkasama kami, masakit ang ulo ko. Buntis pa lang ako, gustong-gusto ko na makipaghiwalay sa kanya. Kaso lang, syempre, merong bata sa loob ng tiyan ko. Kailangan ko ng support. Nung napanganak na ako, yung 3 months, nakipaghiwalay talaga ako. Kasi grabe yung entitlement niya, saka yung impatient niya. Yung tipong mag-check up kami, 8 months pregnant ako, nandito siya sa Pilipinas. Punta kami sa check-upan. Tapos, ang akala niya, ganun din sa Denmark, pag schedule, hindi ka na mag-aantay. Dito mag-aantay ka, minsan oras pa. Pagkatapos, 5 minutes pa lang kami nag-aantay, kailangan umuwi na kami. Nagtatalo na kami. Naalala ko talaga sakit sa ulo. So, puro mura yung mga expression nun. Talagang nakakadrain. Hindi naman ako sanay magmura na magmura. Tas English pa. So, umuwi kami dahil sa maktol niya. Ito nga pala sa ginagawa ko dito, naghahanap ako ng mga lulutuin. So, wala akong idea, blanco. So, internet, munggo. Gusto kong magmunggo ngayon, tas ang taas ng karne, kaya magdidilis tayo. Tipid. 2 putahe yung gagawin ko, munggo at saka tofu at kangkong, tapos pinirito at prutas. So, ang ginagawa ko, nililista ko na siya lahat, ingredients niya, lahat yan. Tapos pagkatapos ko siyang ilista, i-check ko na kagad kung ano ba yung mga available na meron ako para hindi na ako bumili ulit. Habang mikot ako, kasama ko din yung listahan ko, tapos kino-cross out ko na kagad yan para lahat hindi ko ma-miss. Kasi ang hirap na pupunta ka ng palengke tapos may makalimutan ka. Sayang pa kasi kailangan mo na naman mag-drive para lang bumili ng ingredients na nagkulang. Hinati ko na siya sa inside and outside. Inside the grocery and outside the grocery para hindi na ako paikot-ikot. Tapos alam ko na din kung ano yung mga aisles na pupuntahan ko, kaya ina-accordingly ko na lang para save ng time. Tapos mahalaga din bago ako mag-meal prep is in-empty out ko yung mga, tama ba English ko? Yung rep, yung mga laman ng rep, tinanggal ko. As you can see guys, ang dami kong natira. Because supposed to be, yung 20 years old kong anak is magbabakasyon dito. Tapos nagluto ko kasi alam ko parating na siya, tapos hindi siya natuloy. Kaya wag kayong mag-alala dyan, hindi talaga, usually ayan yung hinahanda ko ngayon lang talaga ako nagkaroon ng maraming excess or sobra. Tapos nilagay ko na dito sa molder ko yung mga adobo because more than 1 week na siya, kaya kailangan ilalagay mo na siya sa freezer para hindi masira. Tapos nagulat ako kasi ang dami palang natira pa, so pang ilang araw pa. Pero dahil every week ako nag-meal prep kasi nakakasawa din pagka matagal na siya, pag going to 2 weeks na siya, kaya hindi ko talaga kayang mag 2 weeks ng same ulam lang, kaya tinatabi ko na yun. Tapos pagka most of the time, pagka gusto ko ng adobo, pwede ko lang siya i-pull out tapos isama ko sa meal prep sa next week kasi minsan namimiss ko mag-adobo. Ayan, tapos ilalagay ko na siya sa freezer. Yung tinapay ko rin nasa freezer kasi sabi nila the bread lasts more pag nasa freezer siya. Sabi? Kaya nung magkasama kami nung 8 months pa lang preggy ako, sabi ko na nun, tataga ako sa bato, hindi talaga ako magtsatsaga dito sa lalaking to. Either ako yung matitegbong o siya yung matitegbong. Makikita mo talaga yung comparison ng nilagyan ng dressing at cheese na salad and yung hindi nilagyan. Mas brighter, crunchier, yung fresher yung hindi nilagyan ng sauce or dressings cheese kesa yung nilagyan. As you can see, sagi na siya. Hindi talaga siya nagalas. Tapos yung pinaka nakaiinisan ko nung kapapanganak ko, CS ako, bawal ako maglakad. Yung building, walang
signal. So, kailangan kong maglakad all the way kasi nagtatampo na daw siya, hindi ko na daw siya nakakausap. Pero mo yun, 3 days pa lang yata, kailangan kong maglakad para lang dunudugo ako, para lang makausap siya kasi nagtatampo na ang lolo niya. Yung anak niya na infection din, hindi dumitete, tas ako nagdudugo, tapos may infection din ako, yung sa ospital na yun. Tapos, iisipin ko pa, yung siya, hindi man lang yung tinatanong kung okay ba kami o si Ella or something like that. Nagtatanong po siya kasi di ko na daw siya nakakausap. Like, what? Sabi ko, makatapos lang ako dito, makaraos lang ako, kiss ka sa akin, may iiwanan kita, buisit ka. Ganon ang nasa isip ko. Ito yung aking almusal. Bago ako mag-start sa day ko, medyo parang ang sarap lang pagka may prutas or gulay salad. Kaya nasanay na kami. Kaya si Ella, ganina, nung nag-aano ko, sabi niya, Mama, where's my salad? Naghahanap siya ng salad kasi last day na to ng meal prep namin. Kinabukasan na ako magluluto. So, naubos na, pang 8 days na namin pala ito. Usually sa umaga, hindi talaga ako makain ng carbs. Puro prutas and protein. Pero this time, carbs to carbs tayo, no choice. Kaya nag-3 months yung anak ko noon. Ayun, doon ko na siya iniwan kasi kaya ko na. Talagang, as in, grabe pag tumatawag yun, wala siyang consideration kung nakatulog ba ako. Basta pag tumawag siya, kailangan sagutin ko nung baby pa lang si Ella, sabi ko. Tapos kailangan pasasayahin mo siya, yung mood niya, kailangan lagi mong inaayos yun kasi bored siya, ikaw yung taga-ayos. Emotionally unavailable siya. Pagka kailangan ko ng support, wala siya. Kagaya ng postpartum, gusto kong sakitan si Ella noon. 1 to 3 months, nasa isip ko yun. Pero hindi ko may open sa kanya yun at matulungan niya ako emotionally. Kasi yung sarili nga niya, hindi niya maaayos. Ako pa kaya. Tas alam ko hindi niya kakayanin yung capacity ng postpartum thinking kasi hindi siya niniwala doon. Etong damit na isasampay ko is damitan namin siya. So, hindi na ako nagtutupi. From sampayan, sinampay, katapos maglaba, sinasabit ko na lang ng ganyan. Wala nang tupi-tupi. Kasi dati ako nag-spend ng 1 hour para magtupi. Ngayon, hindi na. And this is the best decision I ever made. Mula noon, naging malinis na yung aming damitan. At gray, black lang ang gamit kong mga t-shirt kasi gusto ko, pag nilagay ko sa one load lang siya, hindi na ako mag-separate pa ng iba sa washing machine. Itong map ko na to is meron talaga siyang kasama. So, hindi ko ginagamit yun. Instead, ito na lang ginagamit ko kasi hindi siya nag-iwan ng strip unlike yung isa. Pag itong kalahating towel na to ang gamit ko, wala siyang strip. Ang shiny niya talaga. Itong appliances na to, itong robot na to, ang isa hindi ako mabuhay kung wala. Grabe yung tulong niya sa akin. Hindi ko na kailangang utusan, naka-schedule na lang. Nakukuha niya itong mga to. Sobrang galing talaga. Tapos, ginagamitan ko siya ng soft brush. Kasi, pag binuksan mo yan, may filter, tapos may another filter. Yan, napaka-soft niyan. So, ayoko mabutas yan. Kaya, ginawa ko, bumili ako ng brush na soft lang para pag binrush-brush mo ng ganyan, hindi siya madadamage. Tapos, itong filter na to, dapat pinapalitan mo talaga yan. Pero, too cute ako, kaya hindi ko pa siya napapalitan. Meron pa akong extra, pero kailangan, nililinis ko lang din yan. Dapat, marunong ka rin magkagaganyan para maalagaan talaga tong robot na to. Tapos bumili rin ng filter. May parating akong filter na para mapalitan na siya. Best investment ever. Kung mayroon kayong hagdanan, don't worry, hindi rin to nalalaglag. Kaya kung meron kayong mga pets din or busy kayo, pero hindi talaga niya makukuha yung malalaking mga kalat kasi maliit lang yung butas niya. Pero yung mga alikabok, yung mga buhok, yung mga dumi-dumi, mga sand, ayan, lahat yan makukuha talaga. Kaya best investment ever. So, ang daming patong-patong na rason dun sa ex ko na yun. Kaya nakipaghiwalay ako kasi I felt like naging burden lang ko sa kanya. Hindi siya feeling happy na pinili ko siya. Parang every time na may sasabihin ako, parang adjust ako kasi parang dapat wala akong sinasabing masakit, wala akong, kasi provided ka, yun lang yung parang niya, yung rules niya, feeling niya is magpo-provide lang ako ng sapat, walang sobra-sobra, walang shopping, sapat lang, nakakapagbayad ng bills, nakakasurvive everyday. Yun ang rules niya, ang alam niya na ipoprovide niya sa akin, not emotional, not security, not wala nang mga ganun, yung disrespect, kasama na yun. Parang drain na drain ako noon. Sabi ko, I feel stuck. Hindi ako mag-grow dito. Lagi na lang kami nag-aawa. Kaya sinabi ko, enough is enough. Gusto ko lang naman talaga magpaganda. Hindi ko naman akalain nakakapal lang ganito. O ayan, sige, magpapaganda muna tayo ng very very light. Kasi ganito talaga yung schedule namin everyday. Bago siya matulog, bago
pumasok sa work, mag-uusap kami. So, around 11 to 1 p.m. sa Philippines, nag-uusap kami. Tapos, around 8 to 11 naman sa gabi. So, ganyan lagi ang routine namin. Chika na kami ng chika. Siyempre, kailangan natin entertain. Siyempre, mahirap na. Mamaya, mag-fail na naman yung relationship ko. Nakita niya, hindi pala ako ganun kaganda. Siyempre, mamaya, iwanan niya ako. Kaya kailangan present ka. Kailangan makapal-kapal yung kilay mo para maganda sa camera. Ay, 3 to 5 hours every day. Ayan, takdakan ng kung ano-ano, politics, mga pagmamahal, mga position. Ay, Eto si kuya is contractor siya. Etong bahay na to, parang minumulto. Lagi yung mga tiles niya nagbabakbakan, nalalaglag. Minsan na mutikan malaglag sa paa ni Ella. Buti na lang, nandito si kuya. Kagaling niya, to the rescue siya. Pangatlo niya na tong gawa sa amin. Tas ang bait niya, pati yung mga trabahador is napakagagalang. Tapos hindi pa siya nagpe-presyo kung magkano or something like that. Gusto ko yung mga ganun katrabaho. Yung kusa na lang silang may makuha man sila or wala. Sige, tutulungan ka nila. Kaya nung binigay ko sa kanya yung yung bayad ko, nagulat siya. Sabi niya, hala. Ganun. Gusto ko yung appreciative pa siya. Tapos nagano ng back and forth pa kami. Hala ma'am, ang laki nito, gumaganon pa siya. 5 piso lang naman yung binigay ko. Charot. Ang bait niya, talagang gusto ko yung mga ganung tao, yung ninahire ko, yung very grateful sa mga kahit maliliit na bagay. Being grateful is a power. Parang not only sa mental health mo, sa buhay, pang-araw-araw buhay, being grateful, it makes you wealthy. Kaya, yung mga taong ganito, genuinely, na hindi sila nag-expect ng too much, but they are genuinely grateful na nakakakuha sila sa something na ginawa nila out of kindness. Kaya yun yung masasarap katrabaho na tao. Yun yung mga naalala ko. Gusto ko silang makatrabaho. Kaya, being grateful sa buhay, it makes you wealthy. Kahit wala kang kailangan sa ibang tao pero natutulungan mo sila, you're grateful to help them, you are grateful kasi maganda yung sa puso, sa mind, at sa buhay. It makes you the wealthiest pag grateful ka. Habang ginagawa ni kuya yung battery, yung charger ng battery namin. Kasi alam mo, may rotational brown to tayo, kailangan prepare. Mahal yun, mga nasa 9,000 siya. Tapos dito, 500 lang yung nagastos ko. Tapos nag-sightseeing lang ako. Pag ako to dati, marami na ako nabili dito. Lalo na yung mga 50 lang na yan. Ay, mga weakness ko yan. Pero dahil 200,000 pesos na worth of gamit yung mga pinamigay ko, kaya hindi ako basta-basta bumibili pagka hindi ko talaga kailangan. Pagkatapos, dumiretso na rin kami dito sa magbabayad ako ng electricity bill. Oo, kasi dito muna sila pang samantala lang na mag-stay sila dito kasi yung office nila is under renovation. At last, kasi ang tagal ko na dito, yun din yung napansin ko, parang mahulog na yung kisame. Buti naman meron na silang magandang office ngayon. Malinis naman dito sa court na to, ang galing. Kahit maraming taong pupunta rito, hindi sila basta-basta nagtatapon kung saan-saan. Kaya, ang sarap tumambay dito. Tapos, nalilibang din ako sa mga batang, mga nagtatakbuhan. Kaya, ang bilis lang ng 40 minutes ng pag-antay ko. Probably, pagdating ko dito, mga 40 na mga tao na nandito. Ngayon, it took us, akala ko 30 minutes lang, but almost 50 gora lang. Carry bills lang. Buti lang si Ella. May electric pan, merong high pan. Ayun, hindi niya ako ginulo. Nandun siya, may sarili siyang buhay hanggang matapos yung pagbabayad ko at pagpila ko. Pagkatapos namin magbayad, bumalik na kami doon kasi hindi pa tapos ni Kuyang yung magbabayad na ako para kuhanin yung iniwan naming battery. Ito si ate subscriber nag-hi sa atin, nakipagchika tayo ng konti. Parang everyday na lang may nakakilala sa akin. Parang eto na ba to? Sikat na ba? I feel so rich and sikat. Joke lang. Hindi, I'm so flattered na nag-hi kayo. Shout out to you, Ate Ida. Lagi daw siya nanonood ng ko. Ay, alam niya yung story ko. Pati yung mga hiwalayan namin. Divorce talaga si Ate updated. Yung parang kami nang mabilis. Kasi naiwan namin yung cellphone ko. Wala talaga nakakalkal dito sa vegan. Ayan. Bumili kasi kami 7-Eleven. Namin to. Hello! We both run. Kasi mag-vlog na kami. Walang cellphone. Isa ito sa kinagustuhan ko dito sa Vegan City. Kasi ang dami ko nang naiiwan na cellphone. Ang cellphone namin more than 50 plus siya. 1,000 pesos. Kahit hindi ako taga rito,
gusto ko lumipat man sa iba, yung ganito kasing mga itong low crime dito, kahit maglagay ka ng mga helmet dyan, mahal yan. Hindi nila pakikialaman dito, hindi ka mamblema na dalhin pa siya everywhere just because mawawala siya. Dito pagbalik mo nandiyan pa rin. Ito yung mga something na hindi ko maipagpapalit kung lumipat man ako. Kaya natatakot akong lumipat sa iba. Sa inyo pa dyan sa mga provinces nyo, gaano ba siya ka-safe? Nung 3 months na si Ella, I decided na nakipaghiwalay na ako. Ayan. Nung nakipaghiwalay na ako, 3 months na si Ella, o para malakas-lakas na tayo doon. Tapos, ganun din, pag nakipaghiwalay ka sa kanya, damay ang anak niya. So, wala na siyang pakialam, udlot-udlot na lang yung padala niya, minsan dinidelay niya pa. Lalo na pag kahit magkahiwalay na kami, gusto niya pinichika pa rin ako, or sweet pa din ako sa kanya. Parang controlling na siya. So, kailangan pinaghihirapan ko kung gaano ako kabait ngayon, ganun din kabilis yung padala niya. So, nanawa na ako, tas nalaman niya, meron na akong dinidate. Doon na, lalong nawala ng padala, wala na talaga. Naglandi ulit yung mo, oo, hindi nadala. Sabi ko, hindi, yung apam na yun, baka sumpa lang yun. Next time, dilulo ako nun. Walang healing, walang boundaries, walang awareness, walang accountability. Hindi ka ako, meron akong isang makikilala dyan na tatanggapin ako, pati anak ko, gani-kini-kineme. So, nakakilala ko, syempre, broken ka, wala kang healing. Broken din yung attract mo. So, ang ending, ang na-attract ko is broke, cheater, at insecure na foreigner from United States. Pagkatapos, during that marriage, syempre, nagtatrabaho kami dito sa Philippines kahit wala siyang pension. Nag-stay yung karelasyon ko na yun na pakasal pa nga kami. Tapos, nag-divorce din kami kasi nag-cheat nga. Lahat ng mga napundar namin nun, pinaghirapan ko para makasurvive kami dito sa Pilipinas. Sinatabi ko yun, wala na yun. I walked away. Tapos, kinontak ko siya, yung tatay ng anak kong bunso. Sabi ko, eto yung nangyari, failed yung relationship ko. So, ilang taon kang hindi nagbigay. Pwede ba? Tulungan mo naman ako. Kasi survivor mode tayo. So, buti naman nagpadala na siya. Gusto niya yan. Yung mga naghihirap ako, yung may chance pa siya. Kaya nagpadala. Ayun na. 1 year nagpadala. Ang saya, oo. Nakasurvive ako, nakabangon ulit, lumipat, tapos gawa ulit ng YouTube na ito na nga. Ito yung pinagawa ko ganina. Itong battery na to, kayang i-supply kami ng mga ilaw, electric fan, charge ng mga phone, ng init ng tubig, mga ganun lang. Pero yung pang rep talaga, TV, mga pang matagal, mga ganun, hindi niya kaya. So, pero pwede na rin, pang 2 days namin. Kaya, grateful ako na meron to kasi nasasaksak namin yung internet dyan. Hindi kami nawawalan ng internet pag walang electricity. Saka, ang hirap matulog pag walang electric fan. Ito din yung adobo na inilagay natin nung umaga. Kumuha rin ako para iinit kasi kakainin ko siya for today. Tapos, yung mga adobo lahat ng to is ilalagay ko sa sealer para mailagay sa freezer kasi kailangan ko ng mga molder for tomorrow's meal prep natin. So, ang nangyari is naging friend kami niya. Maganda yung relationship namin. Pinag-uusapan namin politics, mga bagay-bagay. Yun. Mas maganda nga yung relationship namin na nag-usap na kami ulit ngayon. Gusto niya rin kami pumunta mag-ina sa ibang bansa. Pero una sa lahat, nung nag-usap kami, kinilear na namin sa itisa na ayaw ko na. Sinabi ko sa kanya yun. Sabi niya rin ayaw niya na din. Therefore, naging friends kami. Dami kong oras sa kanya. Pag tumatawag siya, nasasagot ko lagi. Yan, kwentuhan lang. Ang gaan nga parang walang bastusan, ganon. Pagkatapos, nung nawawalan na ako ng time kasi nag-entertain na ako ng mga iba, ng mga lalaki, naglalandi na naman lola mo. Ito na nga si Papa Ish yung nakilala ko. Ang pinaka-matured na nakilala ko na lalaki sa buong buhay ko. Ganun ko i-describe si Papa Ace na lang, no? So, nawalan na ako ng kasi chika ng chika, mga 5 hours kami nag-uusap niyan araw-araw. So, nawalan na ako ng time nakipag-usap dito kay ex sa papa niya. Doon na, nung nalaman niya na meron akong kausap na hindi ako single na, doon na, tumatabang na siya, nadidelay na siya lagi ng padala. Tapos pagka nakakausap mo siya, magagalit na siya sa'yo. Parang may karapatan siyang magalit kasi hindi ko nasasagot. Yung mga ganun na, wala ka ng time sa tatay ni Ella. Parang obligasyon ko na. Kasi nasanay siya kasi ganun yung usapan namin. Minsan nagdadrive ako, wala na talaga akong time sa kanya. Kaya minsan makakausap ko, schedule na kami mag-usap. Ayaw niya gusto niya yung lagi siyang may access sa buhay at private life ko. Ganun yung atake niya. Nung nilalagyan ko na siya ng boundaries, ayun na, ayaw niya yung mga yun. Yung, schedule, gusto kong makita yung anak ko ngayon. Parang nagiging childish na siya. Hindi ko na malaman kung paano siya i-handle. Yung parang i-reason out niya na, bakit mo ko bibigyan ng schedule? Gusto ko makita yung anak ko ngayon. Parang ganun, yung parang wala siyang consideration. Tapos ang hirap niya naman niya kausap. Tapos,
Ang nagde-delay 1 week, 2 weeks, hanggang nagte 3 weeks, hanggang nawalan na naman siya ng ganang magpadala just because may bago na akong relationship. And then, minsan tatawag siya, sasagutin ko. Gusto niya na maging topic namin, lalaitin niya yung boyfriend ko o ako, ganito, ganyan. Ang dami niyang sinasabi, hindi na si Ella yung concern niya. Tapos, minumura niya na ako, ganun. Ang sakit na ng puso niya, na hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Tapos, pati si Ella, damay lang. Kaya, ilang beses si Ella balik-balik sa hospital, tas na hospital pa siya, wala talaga siyang pakialam. Parang, dami kong mga tanong sa kanya. Grabe tong taong to, no? Kayang-kaya niya. Ang dami naman niyang pera monthly, pero kahit 10,000 hindi magpadala. Ayun ang aking kwento kung bakit hindi na naman nagpadala ang kumag kong ex na tatay ng anak ko. Kaya kahit malayo ko sa anak ko, lalo tong dalagang to, lagi ko siyang ginaguide and inaano ko yung value niya kasi wala akong value. So, na-discover ko lang tong mga to through hard time pa and mga ganito pa. Yung hindi niya na kailangan mag-go through with this kind of katangahan para lang magkaroon ng maganda at successful na buhay later on. Kaya sabi ko, mag-aral ka, anak ko, yung anak mo wala siyang power para pumili ng papa niya. Pero ikaw, meron. Kaya wag mong gagayahin yung ginawa ko. Kaya ganito yung mga usapan namin ng anak ko. For the both of us, kaya niya na mag-handle ng isa pa. Tapos yung pag-handle ng pera namin, kumbaga, hindi ko alam kung na-explain ko na maayos. Okay, okay. Ako na, hindi na. Gusto ko na mag-anak kasi usually ako yun eh. Gusto ko na magkaanak. Pero hindi ko alam kung kaya ko and kung afford ko. So, dapat pagka nasumagot ka din ganito, thank you for trying that. Thank you. Dapat alam ko, nagawa ko na nagawa ko ng mag-travel, may income, stable na ako bago ako magkakaroon ng anak. Then, maghahanap ako ng asawa na ganun din. Same kami. Nakapag-travel na kami, may foundation na yung namin, yung relationship namin, na hindi yung anak ang magiging tali ng relationship namin. Dapat ang relationship namin is may good foundation na additional na lang yung anak. O, hindi pa rin pwede. So, since may foundation na kami, nakapag-travel na kami, may ipon na kami, so the next na tanong is, ready na ba ako as a person na ibigay ang more than yung love sa bata? Okay? Since we are talking about pagbubuntis, ready na ba ako magkaroon ng kamot? Ready na ba ako yung freedom ko? Yung tulog ko? Yung ilang taon kong maghahabol ng bata, ready na ba ako? Bago ka magkaroon ng stage na, ay ready na ako mag-anak kasi nakapag-travel na ako, ano ko na may sarili kong income, at saka yung partner ko ganun. Tapos, ang hahanapin kong partner is hindi ako pagtatrabahuin. Okay. Ang trabaho ko lang is, pwede akong magtrabaho, pero hindi ko kailangan. Sa bahay lang ako. Hindi ako magse-settle kung hindi niya ako kayang buhayin. But, Okay. kaya importante anak ko na meron kang skills at nagawa mo na yun dati. Kasi no matter what is going to happen, either namatay siya, na-aksidente siya, or meron kayong foundation, kayong dalawa. So, naiintindihan mo na. So, Opo. tanong, kailan pwedeng mag-anak si Irish? Kapag nagawa ko na lahat ng gusto ko, as an individual person, yung passion ko, yung gusto ko, yung pangarap ko, lahat. Tapos gano'n din yung partner ko. Dapat nagawa niya na, satisfied na siya. As yung pag-YOLO-YOLO niya tapos na, yung uli lubos. Tapos dapat financially stable na, maipon na, lahat-lahat. Tapos dapat ready na akong mentally prepared, physically, mentally, everything in life. Why it's so important? Opo. Bakit siya importante? At saka yung partner mo din, bakit siya importante? Both of you are in the same stage of success and maturity and financially stable. Kasi kapag hindi, tawag dun, mahihirapan ako, pati siya. Mahirapan siya makisabay sa'kin, mahirapan din ako sa kanya kasi mapu-pull down ako. Pag ang lalaki ay hindi successful, ang maibibigay niya lang sa'yo is security, ego,
pulling you down kasi natatapakan yung ego niya. So, ikaw lagi ang "Oh, baby, baby, okay, okay, I'm gonna go have a baby. Oh, you happy? No more. Oh, happy?" So, taker na siya. Lahat ng mga lalaking kulang sa achievement, sa mga ganito, ganyan, ganon, is magiging taker sila. And ikaw ay sila'y magiging user at ikaw ay magiging willing victim. Pag nag-uusap na kayo niyan, anak ko, kunyari, "Ay, I got a new promotion." Ganito na din yan. "Ay, me too! We'll celebrate!" Pero pag yung lalaki is broke, walang achievement, patabain lang o something, "Oh, oh, baby, I have a promotion." Oh, negativity. Humbling you. Put you down, pull you down. Put you down, pinatay. Pull you down. Tapos ikaw may na-achieve, tapos siya wala. Kailangan na-humble mo rin sarili mo para hindi matapakan yung ego niya. Ang hirap na ikaw lang nag-a-adjust. Do you understand? Yes, ma. Okay, the question is, what is the importance of pareha dapat kayo ng goal and successful? Kasi kapag hindi kami both successful yan or may isang side lang na hindi successful, ganyan, na hindi satisfied is maghihilaan pababa, tapos magbabatuhan ng insecurities, ganyan. Uy, sarap. Tapos, bukod sa insecurities, magkakaroon ng resentment sa sarili, resentment sa isa't isa. Kasi, magsisisi kami na, bakit ganyan. Tapos, hanggang sa magkagulo-gulo na at sasabog na at magkakaroon ng World War III. Oo, si Donald Trump talaga yung may kasalanan dito eh. Nadamay dito po. Ba't mo naman napunta doon na? Ay, sorry. If you like this kind of content, please feel free to subscribe para magkita-kita tayo ulit sa next na vlog. Thank you so much!